Magandang gabi. Ako si Berwin Patibong at ito ang inyong gabing paglalakbay sa dilim sa mga kwentong hindi basta pinapaniwalaan pero paulit-ulit na nararanasan. Mga kwento ng kababalaghan, hiwaga at lagim. Ito ang Metro Manila Midnight ng Creepy Lasagna. Ang tagabantay ng EDSA. Isang madilim na gabi, ang matinding trapiko sa EDSA ay nagbigay daan sa isang dagat ng mga pulang ilaw ng mga sasakyan. Ang mga pasahero ay nakaupo sa kanilang mga kotse, tinitingnan ang ulan na dumadaloy at nakikinig sa tunog ng mga wiper. Sa gitna ng libu-libong sasakyan, may isang kotse, isang lumang sedan na dahan-dahang gumagalaw. Sa gitna ng matinding trapiko, nasa loob ng kotse si Carlo, pagod mula sa trabaho at desperadong makauwi. Habang dumadaan siya sa mga paboritong lugar sa EDSA, may isang kakaibang pakiramdam na nagsimula siyang guluhin. Tumingin siya sa salamin ng rear view, ngunit wala siyang nakita maliban sa walang katapusang pila ng mga sasakyan. Ngunit may isang bagay na tumama sa mata niya, isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada, malapit sa overpass ng Quezon Avenue. Para bang may kakaiba sa hitsura ng matanda. Ang mga damit niya ay punit-punit, ang buhok niya ay magulo at ang mga mata niya, bagamat malalim at magulo, ay tila nakatutok kay Carlo. Nakatayo ang matanda ng tuwid, hindi gumagalaw, at ang mata niya ay hindi nalilihis mula sa sasakyan ni Carlo. Sinubukan ni Carlo na kalimutan ito, ngunit hindi niya mapigilang maramdaman na ang matandang lalaki ay patuloy na pinagmamasdan siya. Habang dumadaan siya, tila isang matinding lamig ang bumalot sa kanya. Kahit nabasa ng ulan ng paligid, lumipas ang ilang minuto at sinubukan ni Carlo na kalimutan ang kakaibang pangyayaring iyon. Ngunit habang dumadaan siya sa isang overpass, muling lumitaw ang parehong matandang lalaki, nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin direkta sa kanya. Strange, bulong ni Carlo, ang buhok sa kanyang batok ay nagsimulang tumayo. Hindi niya alam kung ito ay panaginip o kung nadadaan siya sa parehong kalsada ng 2 beses. Pero may pakiramdam siyang parang may isang bagay na mali. Patuloy ang malakas na ulan, ngunit may kakaibang tunog na naririnig, hindi ang mga patak ng ulan na karaniwang naririnig sa kalsada. Para bang ang ulan ay sumisipsip sa kalsada, hindi umaagos tulad ng karaniwan. Tiningnan ni Carlo ang kanyang telepono upang ma-distract. Ngunit nang siya'y tumingin muli, ang matanda ay nandun na sa kanto ng EDSA, mas malapit na ngayon. Ang mukha ng matanda ay hindi na magkatulad noong una. Ngayon ang mga mata nito ay buong itim at ang bibig ay puno ng isang madilim at malagkit na likido. Nagpanik si Carlo kaya sinubukan niyang apakan ang gas. Ngunit ang mga sasakyan sa paligid niya ay hindi gumagalaw. Tumigil ang oras. Isang katahimikan ang bumalot sa buong kalsada. Walang ingay ng mga makina, walang tunog ng mga busina, tanging ang patak ng ulan ang naririnig. Bigla lumapit ang matanda at tumayo sa harap ng kotse ni Carlo. Ang mga mata nito na halos walang kaluluwa. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Carlo ang isang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kotse. Hindi mo na dapat siya tinignan. Bago pa makapagsalita si Carlo, ang matanda ay nagngiti ng malaki. Ang kanyang bibig ay dumungis ng malupit at ang mga ngipin ay parang mga pangil. Itinaas nito ang isang daliri na katutok kay Carlo. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang kumurap at ang mga sasakyan sa likod ni Carlo ay nagsimulang umatras. Parang may isang puwersa na humihila sa kanila. Parang isang oras na hindi natapos. Para bang lahat ng mga sasakyan sa kalsadang iyon ay pumasok sa isang walang katapusang loop ng oras. Ang kotse ni Carlo ay hindi na gumagalaw. Para bang may isang bagay na humahawak dito, hindi siya makaalis. Ang ulan ay bumagsak ng mas malakas at ang kalsada ay tila nagsisipsip sa lahat ng ito. Maya-maya pa nawala ang matanda. Ngunit hindi na mawala ang takot na iniwan niya sa kalooban ni Carlo. Wala siyang ideya kung siya ba ay naligaw sa isang paralel na mundo o kung nakakita siya ng isang bagay na hindi matutukoy ng ating mga mata. Ngunit isang bagay ang tiyak, bawat biyahe ni Carlo sa EDSA mula noon, ang pakiramdam ay parang may isang mata na nakamasid sa kanya. Laging nagmamasid mula sa gilid ng kalsada, laging handang sumubok na hilahin siya patungo sa dilim. At diyan nagtatapos ang ating gabing paglalakbay. May kwento ka bang di mo malimutan?
Yung kwento ng takot, kababalaghan, o engkwentro sa hindi maipaliwanag. Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa Reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento, kaya kong i-voice over. Send mo na, baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. May itim na mukha sa may salamin. May aninong gumagalaw sa likod ng